Balbuena. Kami ang personnel ng Warrant and Subpoena Section ng Pasay City Police. Kami inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni sa physical injuries. Kaya may karapatan manahimik, magsawalang kipot, magkaroon ng pinagkakatiwa ng abogado. Slight physical injuries. Hindi po, ayusin po natin yan. Wala Ano lang naman yung Inggit na inggit ba talaga sila kay Diwata Pares Overload para siya'y arestuhin dahil lamang sa slight physical injury? Pwede rin na isa itong example ng crab mentality, which is isa sa mga pinaka-toxic Filipino culture na meron talagang mga ibang Pinoy na ayaw umangat ang kapwa natin at hinihila nila ito pababa, gaya daw ng ginagawa nila kay Diwata Pares Overload. Gulat na gulat talaga si Diwata dito kasi hindi niya inaakala na merong magsasampa sa kanya ng kaso. And ang ikinagulat pa niya dito ulit ay yung kasong isinampa sa kanya ng isang judge na slight physical injury. So mapapaisip ka talaga, no? Paano kaya nagkaroon ulit ng kaso si Diwata? Tapos nagtataka siya kasi isinampa ata yung kasong yan before pandemic pa. So if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, 2018 pa na i-file yung kaso or 2019. So, bakit ngayon lang umusad? Lalong-lalo na ngayong medyo nagbo-boom na yung kanyang business. Kaya, hindi talaga maiwasan na marami ang napapaisip na siguro dahil talaga ito sa inggit sa kanya na meron talagang tao na ayaw siyang umangat. So, gumagawa talaga sila ng paraan para mapabagsak si Diwata Pares. So, di ba, noon, pinapaklearing siya. Ngayon naman, sinasampahan na ulit siya ng kaso. So, siguro, hindi lang yan yung mga ibang ipapasample kay Diwata, kundi baka marami pang haharapin na kung ano-ano. Basta lang mapabagsak si Diwata. Sa comment section, iisa lang ang sinasabi ng mga tao. So, eto na. Alam kasi nila may pera na, kaya todo hanap ng butas. Pilipino kapwa Pilipino. Wala talaga kanya-kanyang siraan. Nak lang, slight lang, putik, wag nyo nang kainggitan at wag nyo hilain pababa. Ang tao nagsisikap ng marangal. Tapos eto pa, ano ba yan? Matagal na pala yun. Binalik pa kasi. Alam nila na may pangpiyansa na. So, only in the Philippines. Hayaan nyo muna na umahon at tumulong ang tao. Minsan maging masaya tayo sa achievements ng iba. Ayan. So, yung isa pa is style ng Pilipinas talaga pag umangat at pasikat na pilit hinihila pababa. Nakakahiya ang mga ugali ng mga taong inggitero-inggitera. And then dito pa, Pilipino nga naman, oo. Sa Pilipinas ka lang talaga hindi pwedeng umangat dahil maraming mga inggit na nagagalit. Bawal umangat ang mga Pinoy, pero pag Chinese, okay. Okay na ako sa Pilipinas, laban Diwata, ipakita na kayang-kaya mo. So, iba talaga, kitang-kita na wala namang ginagawang masama. Ang batas nga naman talaga dito sa Pilipinas, ayan. So, yung isa pa is, dami talagang inggitera. Sino mga kapwa Pinoy, sila pa naglulubog ng kapwa Pinoy. Tapos, grabe na, napakalala ng ano dito sa Pilipinas. Kapwa Pilipino, mamamayang Pilipino, gustong umangat, hinihila pababa. Kaya wala tayong pag-asenso. Imbis na tayo maghilaan pataas, hilaan pababa. And then, halongkatin nyo lahat para lang perahan nyo yung tao nagsusumikap, umangat sa buhay at gusto nang magbago. And then, nabuwang na. Pag sure mo, 2018 pa ang issue and now lang inaresto kung kailan sikat na at mapera. So, nag-alay lakad pala ang kaso. Ayan. Bakit hindi nyo sinabi ang pangalan ng nagre-reklamo? And then, ang pinaka-last is bawal kasi umangat sa Pilipinas. Ito naman yung side B, the other side of the story. Kasi, meron ding nagsasabi sa kanya na deserve daw ni Diwata Pares Overload or si Dio Balbuena na dapat daw makulong. Especially kapag napatunayan daw na totoo ito. At dapat din daw na mabulok siya sa bilangguan at pagbayaran daw niya yung ginawa niyang kasalanan na slight physical injury. Na kahit daw nangyari pa ito noong 2018, dapat panagutin niya ito dahil meron siyang kasalanan. Kasi hindi raw biro na magkaroon ng kasong slight physical injury.
Pero sorry na lang kayong mga bashers o kaya mga taong ayaw sa kanya kasi nagpiyansa na po si Diwata. Nagpiyansa po siya ng 3,000 pesos. Yun po yung bail sa kanyang kasong slight physical injury. So ngayon, I am very sure bumalik siya sa kanyang paresan o kaya doon sa bahay nila para magmuni-muni. Kasi nakakagulat din nga talaga itong nangyari sa kanya na bigla-bigla na lang merong mag-serve sa kanya ng warrant of arrest at nakulong siya. O di ba? Kung ako din siguro yun, masya-shock talaga ako kasi hindi ko kaalam-alam na meron pala akong nakabinbin na kaso. And bakit ngayon lang siya lumutang after how many years? After 6 years. O, di ba? Sa personal experience ko naman, ang daming inggitera din ang mga na-encounter ko. So, unahin natin dito sa vlogging. So, isa sa reasons kung bakit ayoko makipaghalubilo sa mga meetings ng local vloggers kasi hindi mo may iwasan yung ganon-ganon. Yes, may mga ganon na inggitan tapos gusto nila sila lang yung mauna, dapat magkaroon daw ng permission kapag mag-vlog ka sa mga ibang establishments. Ayaw nila yung parang independent kang kumikilos, yung mga ganon. Kaya umiiwas ako sa mga ganong klaseng tao. And then sa work naman, di ba, professionalism, hindi mo may iwasan yung inggitan sa work, especially kapag alam ng ka-work mo na mas familiar ka sa routine na to, sisiraan ka niya sa superior para siya ang magmukhang magaling at ikaw ang magiging syunga-syunga. Mga ganon. And then, syempre sa friendship naman, yung inggitan is kung sino yung pinaka-social, kung sino yung pinaka-angat, kung sino yung pinaka-trending, yun siya. Tapos, pakitaan ng bling-blings, mga ganyan. So, yes, ang dami ng inggiterang mga dumaan din sa life ko. So, the best way is layuan na lang sila. For me, I just rather ignore them kaysa makipagsabayan ka sa yabang, yung mga ganon. Kasi walang mapapala sa'yo kapag sasabayan mo yung pagkayabang nila, pagkainggit nila. So, ignore them. And then, kapag gusto nilang lumapit sa'yo, para sa akin, binabarricade ko yung sarili ko para ayoko ng additional katoksikan at negativity. So, as simple as that lang. Okay? So, sana malusutan ni Diwata Pares ang mga inggitera o kaya yung mga humihila sa kanyang pababa. Kasi, unang ano pa lang yan, unang part, marami pa siyang siguro may experience na mas worse pa kaysa sa ganyan. Okay, so ingat-ingat lang and syempre ingat din tayong lahat sa mga inggitera at sa mga crab na kasama. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video na ito and sana nakarelate din kayo. Okay, so that's it guys. Follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayun. So thank you and have a wonderful day.